of investment. So, tayo po tumayo at basahin po natin ang ating Bible, Jeremiah 17, verse 7 to 8. At Psalms 1 to 3. Pagkatapos po ng Jeremiah, tayo po ay magpunta sa Psalms 1 to 3. Okay? Jeremiah 17, verse 7 to 8. Basahin po natin na sabay-sabay. Kung nakita nyo na, say amen. Okay, ang sabi po dito ay, blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Psalms 1 to 3. Okay, basahin po natin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ay po'y manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat muli, Ama, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Muli ay tuturuan po kami, paano namin, appreciate yung aming ininvest sa iyo ay magbunga at ito ay ma-enjoy namin. At muli, Panginoon, itulong po sa amin ang mga prinsipyo at tulungan niyo po ako na magsasalita sa Kanya. Please help me. Nais ko pong maging blessing sa kanila at maging blessing sa akin. At hinihiling ko po agad na kung ano mga nakita mo, naksalanan sa aking puso, ako po inyong patawarin, linisin. At Pili Ama ay ituro mo po sa amin ang lahat ng bagay upang ang aming buhay bilang Kristiyano ay maging matagumpay. At alam po namin, Panginoon, na bagamat kami ay nangangapital ng iba't ibang bagay na nasa amin, subalit alam po namin na mas interesado ka sa bunga ng pagkagala namin. Salamat po, Panginoon, at ang lahat po nito ay pinapasalamatan namin sa iyong pangalan, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Kung po kayo, ang ating topic po ngayon ay investment payoff or the fruits of investment. Nabasa po natin sa Jeremiah 17, verse 7 to 8 at yung ating Psalms 1 to 3. Makikita po natin na pagaman tayo ay kapitalista, ang pag-uusapan po natin dito ay spiritual. No? Hindi po pinag-uusapan dito kung gaano karami ang kapital na ibigay mo. Ang pinag-uusapan po dito ay yung bang kinapital mo ay nagbunga, nag-profit. Kasi napakahalaga po nito eh. Tignan nyo, ayun po ba interesado na ilang beses nyo nang dinadaanan, dekada na dinadaanan ng puno pero walang bunga. Pero, pag may nakita naman kayo ng puno na ilang buwan nyo lang tinignan, siya lumaki, siya ay nagbunga, ay napaka-interesting tignan. Di ba? Ang sarap tignan ang puno ng maraming bunga. At in fact, ang sabi dito sa Bible, yung puno na hindi nagbubunga, sabi ng Panginoon ay gayatin, no? Itumba, upang mataniman naman ng iba na nagbubunga. Okay, so bakit po? Kasi the Christian who bear much fruit matters most. Bakit ang sabi na 16:15? You have not chosen me, but I have chosen you, and bring much fruit, and that fruit should remain.
whatsoever ye ask in my name, ay ibibigay ko sa iyo. So it matters most sa ating Diyos na isang Christian ay mag-unga. Pero hindi naman tayo mag-unga kung hindi tayo mag-invest. Okay, yung investment na ginagawa natin ay dalawang klase yan eh. Pwedeng masama yung investment na ginawa mo o investment na maganda, na nag-unga din na maganda. Pagka ang investment ay bad investment, tsak na ito'y lugi. No? Pero pagka ang investment ay maganda, tsak na ito ay profitable. Ito ay magpo-profit, magpo-flourish. Kaya po, napakahalaga na tayo ay mga mas interesado sa bunga ng isang Kristiyano. Okay, tignan niyo po ha. Sino dito ang gusto na interesado makakita ng puno na may bunga? Yan. Ano unang mararamdaman natin pagka nagbubunga na yung mangga na inalagaan mo ng ilang buwan? Masaya ka, di ba? I-enjoy mo. No? So, itong topic po natin ay napakaganda and I thank God na binigyan ng wisdom ng ating pastor na ito ay mapag-usapan natin. At napakahalaga na gaano man kasing mahal o kasing halaga o kasing laki ang capital na binigay mo sa buhay. It's either your talent, it's either your money, it's either your emotion, it's either your possession, ay ang tanong pa rin ay at the end of your investment, what is in your hand? Kami nasa kamay natin at the end of our investment. Maaaring yung isa ay 1 milyon, yung isa ay 100 lang, pero itong 100 na ito, kumita ng 200. Pero 1 milyon ay may ipisip ka 500. So, ibig sabihin ay ang kalooban ng Panginoon sa dami ng prinsipyo, from preaching to preaching, from teaching to teaching, from lesson to lesson, ay napakarami na natin prinsipyo na kailanman ay hindi kalooban ng Panginoon at hindi design ng Panginoon na isang Kristiyano ay tumanda na lalugig. Ang nais ng Panginoon tayo ay magulat. Okay, so ang pag-aaralan po natin